Ano nga bang nangyari nung na-overdue ang aking SPayLater? Tara, alamin natin. Ayan, pumunta na tayo sa aking Shopee at diretso na tayo agad sa aking SPayLater. Kung makikita nyo dito ay overdue na ako. Makikita nyo din dito na restricted na ang account ko dahil nga overdue na ako. November 15 dapat is magbabayad na ako pero November 17 na ngayon ay hindi pa rin ako nakakabayad. So ito, binabalik ko siya kasi para ipakita ko sa inyo na sa ShopeePay ako nag-iipon ng pambayad ko para sa SPayLater. Sa SPayLater kasi ay hindi kayo pwede mag-partially payment. Hindi katulad sa Lazada na pwede. So ang ginagawa ko ay nag-iipon ako sa ShopeePay. Cash in ako kapag may pera ko ba 100 or 150 at dito ko siya nilalagay hanggang sa mabuo ko na yung pinaka-payment ko para sa SPayLater. Kung makikita nyo ay 870 pa lang yung nandito ko. So need ko pa ulit mag-cash in para madagdagan nito at mabayar ko na yung aking SPayLater. So ito na nga, magka-cash in ako dito sa ShopeePay at ang gagamitin kong payment ay GCash. So yan, i-confirm ko lang siya at kung makikita nyo dito na as low as 1 peso ay pwede na kayo makapag-cash in dito sa GCash. So ayan, nag-cash in lang ako para mabuo ko yung 2,253 na utang ko sa SPayLater. So ayan, i-confirm ko lang siya at madidirect na kayo dyan sa GCash. Kaya ako to ginagawa kasi dito ako mas nakakatipid. Nyo to, sa 1,300 na kinash in ko, 27 pesos lang yung kaltas niya. So naman bigla akong babayaran yung 1,000, 2,000 na inutang ko, es okay na sa akin yung mag-ipon na mag-ipon at mag-cash in dito sa ShopeePay. Kung utang nyo naman sa SPayLater ay 600 lang, 500 lang, wag nyo na akong gayahin. Para lang yun sa mga malaki yung utang. Yan, meron na ako sa ShopeePay na 2,260 and 21 centavos. So, pupunta na ako sa SPayLater para bayaran itong aking utang na overdue na. So, yan, ipipay bill ko na siya. At makikita nyo na dito kung magkano yung late charges ko sa loob ng 2 days. At kung makikita nyo, ang bill amount ko ay 2,146 lang. Tapos yung late charge ko lang ay 107 and 31 centavos lang. Is okay na rin sa akin sa loob ng 2 days. Pero ang alam ko talaga, month lang yung late charges na to. Ko sure kung per day siya. Pero sa loob ng 2 days na overdue ko ay 107 lang yung nadagdag sa bill ko. Kaya ang total nga ay 2,253 kaya babayaran ko na siya. Using ShopeePay. Pwede rin naman yung GCash. Sa next video guys gagawa ko kung paano kayo makakabayad. Kaya mag-alala kung hindi agad siya pumasok kasi nga meron pa siya process. Kaya mag-wait lang kayo. Pero syempre kung isang araw na hindi pa rin pumapasok yung bayad nyo is magtaka na kayo. Hindi nyo na agad kontakin yung customer service. Tapos ayan, tinignan ko lang kung ano yung mga pinagbibili ko nung November, nung October pala. Kaya napasok nga pala siya sa month of November. Ito, waiting pa rin ako. Ba't ang tagal-tagal niya? Tapos, ayan nga, nakalagay na ongoing repayment pa ako. Pero nagtataka ko, ba't ang tagal-tagal niya? Kaya kinancel ko na lang to at nag-repay ulit ako. Okay, mag-alala kasi pag kinancel nyo is bababalik rin naman agad sa ShopeePay yung pera nyo. Pero kung kaya nyo talaga mag-antay, is mag-antay na muna kayo. Tapos yan, inulit ko ulit yung process. Nag-pay ako ulit. Nag-confirm ako ng payment. Ayan, naka-blur siya kasi nga naglalagay ako ng mga pin dyan. Kaya hindi kasi nila inaano yan. Tapos, ayan, nung pagka-repayment ko, successfully na siya agad. Pagting ko is, nawala na rin agad yung restriction ko. Nawala na rin yung overdue na nakalagay dyan. So, ayan, magtataka kayo kung bakit 0 lang yung available na credit kahit na nagbayad na ako. Is kasi yung mga previous na pagtaas ng credit limit ko ay mga ano lang siya, temporary lang siya. Ang totoong credit limit ko lang talaga is 2.5 pero nag-temporary increase nga ako at nagamit ko yun kasi nasasayangan ako kaya ginamit ko siya agad-agad. Tapos, kinuha na rin nila yung temporary kasi nga temporary lang. Kaya kinuha na rin nila agad at binalik nila yung dati kong credit limit. So, para magkalaman yan is need ko pa ulit na magbayad. So, ito nga ang malaking tanong. Ano yung mga nangyari nung na-overdue ako? Nang una na nga dyan ay na-restrict ako. Kahit anong ordering ko ay hindi ako makabili. Or para ka na rin na-frozen. Na-frozen yung SPayLater ko. Next naman ay may tumatawag ba? Yes po, may tumatawag. Maya't maya may tumatawag na number. Imagine 2 days lang ako meron na agad tumatawag sa akin. Lastly naman ay nag-home visit ba? Hindi ko sure pero sa case ko ay hindi naman kasi 2 days nga lang ako na late. Pero malaki ang chance kung sobrang tagal na kayo hindi nagbabayad. Pero kung nawalan kayo bigla ng trabaho, kausapin nyo sila. Siguro naman makikipag-cooperate sila or magbayad talaga ako kahit pahunti-unti lang at least kahit 150 hanggang sa mapunan nyo yung utang nyo. Kaya paalala talaga kung hindi nyo naman kaya bayaran, hanggat maaari is maliit na lang muna yung utangan nyo, maliit na amount lang. Tapos, kapag nabayaran nyo na yung maliit na 500 muna. O kapag natapos nyo na yung 500 na yun is, umutang kayo ulit, diba? Kasi magkakaroon di kayo ng record dyan sa mga loaning company or mga loaning na app Madedetect nila yung kung maayos ba kayo magbayad. At saka parang hindi rin kayo masira sa Shopee. Kaya ayun nga, thank you for watching. Yun lang!